Ano ba ang dahilan ng pagsiklab ng gulo sa Palestine at Israel, mga kapatid? Ito ba ay katuparan ng isang propesiya? Mga tol, yan ang ating aalamin at bibigyan ng reaction video and commentary. Mula rito kay Kian Thoughts, mga kapatid, isang punong-punong kaalamang video na naman ang ating panonoorin at kapupulutan natin ng aral, mga tol. Kaya samahan ninyo ako, huwag nyo kalimutan mag-subscribe kay Kian Thoughts, mga kapatid. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at gusto mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, review sa iba't ibang mga video at mga kaganapan dito sa ating daigdig, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Halos 50 taon na ang nakalilipas nang masangkot ang bansang Israel sa isang digmaan, ang Yom Kippur War noong 1973, kung saan inatake sila ng Ehipto, Syria at iba pang magkakaalyadong bansa. Grabe. Sa kasulukuyan, dami nun, libo-libong mga rockets ang lumilipad kaliwat kanan. Ang grupo ng Hamas ay patuloy pa rin sa pagpasok sa teritoryo ng Israel, sa lupa, sa karagatan at maging sa himpapawid. Napakarami na ng mga inosenteng tao ang nadadamay, samantalang ang iba naman ay dinadakip. Ang mga estratehiyang ito ay kinukumpara sa ginagawa ng ISIS, kung saan target nila ang mga bata at ang mga babae, at ang mga pag-atake sa mga lugar kung saan siguradong maraming sibilyan ang madadamay. Yun nga di ba? Yun nga yung pamamaraan kasi nila, mga tol, masyadong extreme, no? Hindi siya yung katulad ng sa ibang mga gera na talagang labanan talaga, sundalo sa sundalo, di ba? Eto ang target nila, mga tol, yung mandadakip ng mga bata, mga nanay, di ba, mga pamilya, mga civilian. Yun yung kakaiba, mga tol. Pero malamang meron silang ipinaglalaban. Diba? Kung makikita man natin, wala man sa tamang paraan, pero pareho pa rin silang may mali, diba? Ay, nako. Kaya naman hindi na nakatiis ang gobyerno ng Israel. Opisyal na silang nagdeklara ng digmaan laban sa grupo ng Hamas. Sa ngayon na patuloy ang pagdanak ng dugo sa magkabilang panig dahil sa pagsiklab ng gyera na ito, nakatutok ang buong mundo sa makasaysayang nangyayari. Marami ang nagtatanong, eto na ba ang katuparan ng propesiya na nasusulat sa banal na aklat? Ako po si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga video na katulad nito, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Sa patuloy na pananalasa ng grupo ng Hamas sa mga syudad at settlement sa Israel border sa Gaza, hindi bababa sa 700 people ang nasasawi habang 2,000 naman ang sugatan. Mga matatanda, kabataan, mga babae at mga inosente na ginagawang target sa digmaang ito. Lakas loob na nagdeklara ng giyera ang Prime Minister ng bansang Israel na si Benjamin Netanyahu at sinabing, "We are at war." Sino ba ang kalaban ng Israel? Ang Hamas ay Arabic acronym ng Islamic Resistance Movement. Ito ay isang Sunni Islamic fundamentalist organization mula sa Palestina na itinuturing bilang isang dominanteng political force sa bansang ito. Nagsimula ito noong 1988 sa First Palestinian Intifada o himagsikan laban sa pag-ukupa ng Israel sa West Bank at Gaza Strip. Ang kanilang pangunahing layunin, wasakin ang Israel. Napakarami na ng kaguluhan at labanan sa pagitan ng Hamas at ng Israel mula pa noong 2007. Sa mga labanang ito, patuloy silang nagtatagisan ng kanilang kapangyarihan. Ang grupo ng Hamas ay tinuturing na rebelding grupo para sa Israel, United States, European Union at maging United Kingdom. Samantala, sinusuportahan naman ng Iran ang grupo na ito, katulad ng pagpondo sa mga armas at ang training sa mga tao nito. Ano nga ba ang ugat ng kanilang hidwaan? Ang kanilang pinagtatalunan ay ang Gaza Strip, isang teritoryo sa pagitan ng Israel,
Egypt at Mediterranean Sea na tahanan sa 2.3 million na katao. Dami din. Itinuturing din ang lugar na ito bilang isa sa may pinakamataas na populasyon sa mundo. Kinukontrol ng Israel ang airspace at maging shoreline ng Gaza. Sa kabilang bahagi naman, ang Ehipto ang may kontrol sa border nito. Tinatayang 80% ng populasyon ng Gaza ay nakadepende sa mga international aid ayon sa United Nations. Ang West Bank at ang Gaza ay non-Palestinian territories, gayon din ang East Jerusalem at ang buong Israel. Ito ay mga teritoryo na bumubuo sa Palestina noon pang Roman Empire. Ito rin ang lupain ng Jewish Kingdom sa Biblia na nakikitang ancient home para sa mga Hudyo. Taong 1948 nang maideklara na isang state o isang bansa ang Israel, although marami ang hindi kinikilala ito, lalo na mga Palestinians na naniniwalang bahagi pa rin ito ng kanilang bansa. Although nagsimula ang pag-atake ng mga militanteng grupo na ito noong October 2003 nang walang warning, matagal nang may nabubong tensyon sa pagitan ng Israel at Palestina. Ang taong ito ang talaga namang naging pinakamadugo para sa Palestinians na naninirahan sa West Bank na inuukupan ng Israel. Ito ang naging motivation ng Hamas Group para maglunsad ng pag-atake sa kaalitang bansa. Naglungsad ng large-scale invasion ang Hamas laban sa Israel sa Gaza Strip. Parasahan silang pumasok sa border na tinawag nilang Operation Al-Aqsa Storm. Dahil sa patuloy na pagdanak ng dugo ng mga inosenteng tao, dito na nga opisyal na pumalag ang gobyerno ng Israel. Naglunsad sila ng malawakang pag-atake sa mga militanteng grupo na tinawag ng Israeli Defense Forces bilang Iron Sword. So ito'y labanan, no, ng teritoryo, mga tol, no? Pero kung ikaw ang tatanungin, tama ba yung naging pamamaraan ng Hamas sa ginawa nilang pag-atake, mga tol? Tuluyan nga ba nilang masasakop o mababawi yung gusto nilang bawiin o yung gusto nilang makuha, no, sa pamamagitan ng pagpaslang, no, ng mga mamamayan ng Israel, mga tol, mga civilian, no? Grabe. Sa pagpasok ng Palestinian groups na ito, nagpalipad sila ng halos 5,000 rockets mula sa Gaza Strip patungo sa Israel. Agad ding nag-issue ang Hamas ng call to arms. Sa panawagang ito ni Senior Military Commander Deif, hinihikayat niya ang lahat ng mga Muslim na maglunsad ng pag-atake. Hinihikayat din niya ang Palestinians at Arabs na magsanib puwersa sa operasyon na ito upang wasakin ang Israel. May mga nakakausap ako Muslim, no? Mga sinasabi nila, gusto nila kapayapaan. Meron talagang mga part na ganito hindi nila makokontrol eh. Pero meron din ng mga Muslim na ang gusto nila kapayapaan, no? Kasabay ng mga opensibang ito, nasa 1,000 Palestinian militant group ang pumasok sa Israel, sakay ng mga pickup trucks, bulldozers, speedboat at iba pa. Dito ay nagpaputok sila sa mga sibilyan at mga armed forces ng Israel. Sa pag-ataking ito ay napakarami ng mga nasawi. Napasailalim sa kontrol ng Hamas ang Re'im military base na siyang headquarters ng Gaza Division at maging ilang mga stasyon ng kapulisan. Yun nga, yung ginawa nila kasing pag-atake, di ba kadalasan yung ginagawang pag-atake ng mga gera. Tatargetin nila yung mga military base. Alisin nila yung mga sibilyan, umalis kayo dyan, tapos ang tatargetin nila, pag may nakita silang armed forces din, di ba? Mga sundalo lang. Pero dito yung ginawa nilang pag-atake, kakaiba, no? Talagang pagdating nila doon, damay-damay na kayo, parang ganun, mga tol. Maraming mga hinuli at ikinulong na Israeli ang grupo ng Hamas na posibleng ginagawa nila upang i-pressure ang Israel government upang pakawalan ng 4,500 Palestinians na nakakulong sa isang Israeli prison. Mayroon ding usap-usapan na ang pag-ataking ito ay plinano ng bansang Iran na agad namang pinabulaanan ng Iranian ambassador sa United Nations. So hindi naman daw. Mahigpit ding tinututulan ng Iran at ng Hamas ang lumalagong magandang relasyon at kasunduan sa kapayapaan sa pagitan ng Israel at ng Saudi Arabia.
isang bagay na maaaring maudlot kung lalaban ang Israel. Tulad nga ng mga... ano rin yun Islamic country din yun yung Saudi Arabia, di ba? Muslim country din yun. Nangyayari sa kasalukuyan kung saan nagdudulot ito ng malawakang alyansa sa pagitan ng mga Arab nations at sa Palestina. Ang mga pag-ataking ito ay hindi inaasahan ng Israel, lalo pat napasabay ito sa Jewish holiday na Simchat Torah. Agad na inactivate ng Israel ang kanilang Iron Dome, isang Israeli mobile all-weather air defense system na kayang mag-intercept ng mga paparating na mga rockets. Agad din silang nag-mobilize ng 10,000 Army reservists at nagdeklara ng state of emergency sa mga area within 80 kilometers sa Gaza. Naglungsad din ng airstrike ang Israeli Defense Forces sa Gaza gamit ang mga fighter jets na tinatarget ang 17 Hamas military compound at ang 4 operational command center nito. Sa paglipas ng magdamag, aabot sa 426 na targets ang nagawang atakihin ng Israel sa Gaza Strip. Pero sa kasamaang palad, marami ring mga sibilyan ang nadamay sa pag-atake na ito. Kasunod din ang paglunsad ng depensa ng Israel at sa kanilang airstrike, sinabi ng Palestinian Ministry of Health na tinatayang 413 Palestinians kabilang ang mga bata at kababaihan ang nasawi, samantalang hindi bababa sa 2,000 katao ang nasugatan. Sa kasagsagan ng madugong digmaan na ito, kinondena ng Argentina, India, Taiwan, karamihan ng mga European country at ng United States ang ginawang pag-atake ng Hamas. Sinabi ng mga leader ng mga bansang ito na may karapatan ang Israel na ipagtanggol ang kanilang sarili sa mga pag-atake na ikinukonsidera nila bilang gawain ng mga terorista. Doon ako mas lalong nahahabag no? Yun doon sa meron kagustuhan itong mga leader na to at ito pang isang mga leader, di ba? Kagustuhan nilang mapabagsak itong bansang to, mga tol. Ang talagang maapektuhan talaga diyan is yung mga civilian, no? Yung mga gustong kapayapaan, mga nabubuhay na mapayapa. Yung siguro ito magbe-birthday pa to kinabukasan pero hindi na umabot kasi wala na, biglang may umatake, di ba? Ito, may plano pa to para sa susunod na linggo, mamamasyal sila ng pamilya niya, di ba? Magdidiwang ng kaarawan yung anak niya, di ba? Etong sa susunod na araw, yung kaarawan niya, ay yung anak niya, may parang mag-i-school na. Alam mo yun, maraming mga pangarap bigla ang sa isang iglap yung nawala, no? Sa isang iglap na wasira dahil sa mga ganitong parang madamot na hakbangin, 'di ba? Kasi alam naman natin mga tol, kapag dalagang gera is maraming maaapektuhan, hindi lang yung mga sundalo sa sundalo. Syempre pag nagpalapad ng mga missile yan, babagsakan yung mga gusali, ang daming residente ang madadamay, 'di ba? Ang dami talagang mga masasawi, mga kabuhayan, mga negosyo, mga pangarap na bigla-bigla na lang talagang maglalaho, maaabo. Dahil sa mga ganitong hindi makukuha kasi basta-basta sa mapayapang usapan. Katulad na lamang nangyayari dito sa West Philippine Sea. Well, kung ito magkakaroon ng gera, talagang barko sa barko yan, digmaan sa karagatan yan mga tol, no? Gera sa karagatan to. Hindi naman siguro aabot na city sa city, pero yun na mahirap kapag magkatabi talaga yung lugar nyo, yung teritoryo nyo magkatabi. Paliparan lang ng missile, ganun lang Tapos kung wala kang defense katulad ng Iron Dome, talagang lahat ng ipapakawalang missile, biro mo 5,000 yun, no? Lahat talaga babagsak sa kanila. Buti na lang kahit papaano may Iron Dome sila, marami sila na intercept. Siguro mahigit 1,000 rin yung bumagsak. Pero makikita mo, yung gumanti sila ng airstrike, ang daming gusali din yung bumagsak doon sa Gaza. Pero hindi yung gusali kasi maitatayo mo pa ulit yun after ng ilang dekade. Yung mga buhay na nawala, mga buhay na nagbuwis, dahil dito sa agawan ng teritoryo. At saka doon dahil sa pagsisimula nga nung Hamas, pero mo pag-atake nila, talagang, ewan ko, kayo sa tingin nyo ba? Comment kayo sa baba. Agad na pinutol ng European Union, Austria at Germany ang kanilang humanitarian aid sa Palestina
bilang response sa pag-atakeng ginawa ng Hamas sa Israel. May tuturing na major Israeli intelligence failure ang pangyayaring ito. Yes. Sa kanilang Shin Bet o General Security Services, Israeli Domestic Intelligence, Mossad, mga spy at ibang mga asset ng Israel Defense Forces, parang napaka-imposible di umano na hindi nila napaghandaan ang ganitong uri ng mga pag-atake. Tama. Considering na ang Israel ang may pinakamalawak at well-funded na intelligence service sa Middle East na may mga informants pa sa loob ng Palestinian militant group at maging sa iba pang mga bansa. Biruin mo yun, no? Hindi nila napaghandaan, hindi nila nalaman yung plano. Hindi nakarating doon sa mga intelligence nila. Kasi hindi naman pwede basta surprise at same day na isip yun, di ba? Kailangan nilang palawakin muna yung ano nila at pagplanuhan muna nila ng maigi kung paano yung gagawin nilang pag-atake doon. Biruin mo, mula sa ere, 'di ba, sa land, sa sea, umatake sila. Hindi nalaman ng Israel, no? So failure nga naman talaga yung intelligence nila. Samantala, sinusuportahan naman ng ilang mga bansa sa ilalim ng Arab League countries ang Palestine, katulad ng Oman, Yemen, Qatar at Saudi Arabia. Ilan pang bansa tulad ng Iran at Pakistan ang nagbibigay din ng suporta sa Hamas. Sinisisi nila ang Israeli government sa pag-occupy nito sa Palestinian territory na nagresulta sa pagsiklab ng maraming karahasan. Kumbaga hindi na nakatiis, no? Talagang gumamit na sila ng dahas kasi sa ginagawa din ng Israel na pag-occupy nila doon sa mga lugar. Kumbaga unti-unti nilang pinapaalis tong mga taong to. Ngayon hindi na sila nakapagtiis, sumiklab na yung galit nila. Siyempre tao rin yan mga tol eh. Umabot na sila sa sukdulan nila eh at yun na yung ginawa nila mga tol. So may pagkakamali rin naman dito yung tawag dito Israel. Katulad ng ginagawa halimbawa ng China, unti-unti nilang sinasakop, pinapaalis nila yung mga mangingisda, di ba? Unti-unti nila sinasakop yung mga lugar natin. Siyempre tayo mga Pilipino na rin, no, napupuno na rin, parang mga ganon. So etong mga Palestino na napuno na rin kaya sumabog, no? Sa kabila nito, marami naman mga bansa ang nananawagan ng ceasefire at de-escalation ng nagaganap na kaguluhan. Sa ngayon, nakikita ng Israel ang potensyal na pagsiklab ng digmaan mula sa iba't ibang direksyon at sa iba't ibang mga grupo. Worst case scenario ay kung maakit ang malakas na Lebanese militant group na Hezbollah. Noong nakaraang linggo ay nagpalipad ng mga missiles ang grupong ito sa northern Israel pero wala namang naiulat na casualty. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. Okay mga kapatid, ikaw ano ang reaction mo at ano ang commentary mo dito sa napanood natin? Ito pala yung pinagmulan na. Ito yung dahilan ng pagsiklab ng gera dito ng Palestino at mga Israelita, Hudyo. Israel o Palestine mga kapatid. Pero ano't ano pa man, kita naman natin mga kapatid na kung sino ang pinaka naapektuhan dyan is yung mga mamamayan. Ikaw bilang isang Pilipino, bilang isang tao, ano ang masasabi mo? Comment ka sa baba, pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.